Last time Yes. nakausap po namin itong si ASEC Albert Domingo, meron siyang binabanggit kasi nga ang punto rin ng ilan, especially the paying contributors of PhilHealth is kung sino pa yung nagbabayad, yun pa ang hindi mas nakaka-enjoy nitong benepisyo na ito ng PhilHealth, 'di ba? Doon po sa mga hospital bills nitong mga paying contributors, kakarampot lamang ang ibinabawas. Hindi naman sa gusto natin na sa atin lang, pero yun nga, ang punto po dito is sana maging patas for the paying contributors. Ngayon, ang binabanggit ni ASEC Albert Domingo, aside dun sa ginagawa na po nila na guidelines for MAIFIP para di makaepal yung mga politiko, meron din daw po silang plano na ilunsad itong tinatawag na PhilHealth Plus, which ang target po nila is this year. Upgraded version daw po ito ng PhilHealth na mas malaki yung coverage para sa paying contributors. Ano po ang reaksyon nyo tungkol dyan? Well, so kung lalakihan ang benefits ng PhilHealth, syempre maganda yon kasi insurance-based na yon, ano, siya. So para sana clear sa mga tao yung kaibahan ng insurance medical assistance. No? Oo. Kaya lang, ang daming pangako sa PhilHealth eh. Higher benefits, may PhilHealth Plus, may gamot, may yakap. Eh kung titingnan niyo yung mga nakakatanggap ng benefits na to, konti naman. No? At paano hindi magiging kaunti? Eh kulang yung budget nung PhilHealth, di ba? Magkano yung tingin nating, yung computed namin na premium for insurance ng mga Pilipino na naghihirap is about 147 billion. Eh 53 lang yung binigay na pondo. So hindi ko alam saan nila kukunin lahat ng pera para sa lahat ng pangako na yan. Kailangan kung mangako, put your money where your mouth is, di ba? Ibig sabihin, lagyan mo ng budget yung mga sinasabi mo kung hindi pangako lang yan. Kasi matagal nang pangako yung universal healthcare. Hindi maitupad-tupad. Di ba? 2019 pa pinirmahan yung bill. Hanggang ngayon, hindi pa rin maitupad. At isang malaking problema dyan, kulang nga ang binibigay na budget ng ating gobyerno. So ang punto nyo, saan nila kukunin yung budget kung ngayon taon man i-implement itong PhilHealth Plus? That's actually a good point. Oo nga po. So sa madaling salita, ito na naman ay isang pangako na posibleng mapako. Yes. Kulang ng mga 90 billion ang insurance premiums natin. Tapos ang MyFIP may 51 billion ba? Di ba? And in the past 2 years, 3 years, doble pa ang natanggap ng MyFIP, no? Pataas ng pataas ang natatanggap ng MyFIP, paliit ng paliit ang budget ng PhilHealth. So, napupunta talaga sa assistance, no? Pag nagkasunog, sa kakapipila, hihingi ng tulong. Yan ang assistance. Ang insurance, karapatan mo na, kung parang fire insurance, kung nagkasunog, hindi ka na pipila, hindi ka na magmamakaawa, karapatan mong matulungan pag nagkaroon ng sunog. So, fire insurance, hindi fire assistance, medical insurance, hindi medical assistance lang ang kailangan ng taong bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!